Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Kamusta kayo, Kasden fans? Ayan, ang topic natin ngayon mga sombreros ay napaka-exciting dahil ito na nga pinupush nila mga sombreros sa social media, sa online world. Si Queen Catherine mga sombreros ang magiging susunod daw. Daw na Marimar kasi ang gulo, yung katawan, yung kanilang buhok, yung kanilang lahat mga sombreros, no? Nagsimula ito nung magkaroon siya ng pictorial na sa gilid ng beach, tapos ang peg, kumbaga pa yung aurahan niya, yung kanyang bihis, ang kanyang ayos mga sombreros, ang kanyang feature physically ay Marimar, no? Kasi nasa gilid ng beach, tapos medyo kulot-kulot ng konti mga sombreros. Tapos gusto ko lang din i-quote mga sombreros itong pinost ng isang content creator po na Kapuso Warriors. Sabi niya dito, may mga pictures ni na Marian at saka ni Angel Locsin nung time ng kapanahunan niya sa Darna, sa Jezebel, at saka yun nga, yung pinaka-last na set ng photos ay kay Marian at saka sa baba ay kay Catherine Bernardo mga sombreros. Sabi niya dito, kapamilya fans, gustong gawing Marimar si Catherine Bernardo? O, di ba? Tapos medyo mahaba ito mga sombreros. Tapos syempre, ang magiging seryo ni Miss Queen Catherine ay walang iba kundi si Alden Richards mga sombreros, no? Seryo Santibanez. Pero yung ibang cast ay pag-iisipan pa natin o pag-iisipan pa nila. Pero syempre, tayo dito hindi naman natin sure na itutuloy talaga nila kung si Catherine ang magiging next na gagawa or kung i-remake ba talaga ito mga sombreros. Kasi kung sakasakali, pag ito ay naging unang, kumbaga, patambalan ni na Alden Richards at saka Catherine Bernardo sa TV program mga sombreros. Ako, papatok talaga mga sombreros. Yung Hello Love Goodbye nga, di ba? Sobrang patok na patok. Babasahin natin mga sombreros yung kabuuan nung post ng Kapuso Warriors Original, na kung saan ay sinasabi nila na parang maraming nagsasabi na bagay si Miss Catherine sa Marimar na role. Sabi dito, kapamilya fans, gustong gawing Marimar si Catherine Bernardo. Kumakalat nga sa social media ang pictures ni Catherine na tila ba ay nakamarimar ang peg. Inedit pa nga ito ng mga kapamilya at wish siyang gawing Marimar. Why not, di ba? Ginawa na nito ng ABS-CBN noon anong gawin ang Darna at Jezebel. Though hindi nila ito nabigyan ng justice at naging flop lang. Sana ay pag-isipan muna nila mabuti ang gagawing remake ng Marimar. Marian set a high standard na mahirap papantayan ng kahit sinong actress ng dating TV network turned content creator na lang na ABS-CBN. So yan mga sombreros, naging flop daw yung ng Darna at Jezebel. May iba rin naman na nagpo-post about kay Andrea. Pero ano ang sa inyo dito mga sombreros? Kasi may isang larawan din si Andrea na kulot-kulot siya. Tapos parang nagmarimar na costume din siya mga sombreros. Sa mga hindi pa pala nakakaalam mga sombreros, ang Marimar po ay isang sikat as in patok na patok mga sombreros na drama series po sa ABS-CBN noong 1994 pinalabas mga sombreros. Tapos talagang inaabangan yan kada gabi. Naalala ko yung tiyahin ko, yung bahay ng tiyahin ko dati talagang punong-puno ng pictures, mga posters ni Thalia. Pero si Thalia po ngayon ay 52 years old na po siya at saka merong 2 anak. O diba? Tapos naisip ko dito, ang original na Marimar na si Thalia ay merong 2 anak. Tapos ngayon, si Marian Rivera din po ay merong 2 anak, babae at lalaki. Tapos kay Thalia din po ay isang lalaki at isang babae rin po mga sombreros. Sabi ko parang coincidence ba ito or madadagdagan pa yung kila Dingdong Dantes. 2007 naman, ni-remake ng GMA ang Marimar mga sombreros na naging patok na patok din talaga sa madlang tao at madlang people mga sombreros. So 2007, syempre ang kanyang Sergio Santibanez or ang kanyang leading man ay walang iba kundi si Sir Dingdong Dantes. And then yun nga, nakita natin dito kung po pwedeng maging kontrabida kung ako lang yung tatanungin mga sombreros na pwedeng maging kontrabida si Andrea Brillantes na dati niyang parang Angelica Aldama or Angelica Santibanez yung pangalan ng cast na yon, na nung ginanap or parang ni-remake yun ni Marian, si Katrina Halili
yung parang naging kontrabida doon mga sombreros. So ano ang sa inyo dito mga sombreros, kung i-remake ba niya at saka payag ba kayo na ipasok dito si Daniel Padilla? Kasi ano, naisip ko to mga sombreros na mas papatok siya. Pero syempre, no, hindi natin mapipilit yung mga tao, mga sombreros, lalo na yung mga management. Pero kung ako lang tatanungin, hindi ito malabo mga sombreros sa ano ko lang, tansya ko lang. Kasi napakalaki ng maraming twists ngayon, lalo na yung It's Showtime. Nasa GMA na rin, yung na dati sa GTV lang. So parang wala nang kumaga pa network war, parang wala na ganun mga sombreros. Kasi dati, di ba, si Catherine nasa ABS-CBN, tapos si Alden nasa GMA, ginawa nila yung Hello Love Goodbye, patok na patok. So kung ako pa, no, kung ako yung tatanungin, kasi hindi naman tayo director, no, ako lang ultimong content creator at saka vlogger lang po dito mga sombreros, isang hamak na lingkod, ang tatanungin, parang yung ideya lang ba na ano, na pwedeng ipasok si Daniel Padilla at saka si Andrea Brillantes as dalawa sa main cast mga sombreros. At saka naisip ko rin kung gagawin ito ni Catherine, kasi di ba yung Mara Clara dati, siya yung gumawa dun sa remake din ng original cast ni na Judy Ann Santos, or pwede rin si Julia Montes kapag si Andrea Brillantes yung gagawin nating kumbaga pa medyo masama, medyo kontrabida dito mga sombreros. Pero nga, syempre, tayo dito ay gumagawa lang tayo ng ating sariling version. Hindi naman talaga tayo. Parang ano lang, suggestion lang. Wala namang mawawala. At saka, tayo dito, ultimo lang naman tayo. Wala namang papansin sa atin, mga sombreros. Ano po ang inyong suggestion? Ano po ang inyong hinuha? Ano po ang inyong saloobin tungkol po sa suggestion na ito ng online world, mga sombreros? At saka, siguro pinagpaplanuhan na nilang i-remake pero artista na lang at saka cast at saka yung magiging takbo ng drama or ng show mga sombreros ang kanilang pinapolish. Pero yun nga, abang-abang lang tayo kung ano man ang magiging kahinatnan ng kanilang desisyon or ng desisyon ng management mga sombreros. Para po sa vlog na ito mga sombreros, nakita niyo po sa title, ang ating tula or poem ay pinamagatan nating Ikalawang Marimar. Ikalawang Marimar. Unang napanood ang Mexican telenovela na Marimar noong taong 1994. Napapansin kong pangalan at apelyido ni na Marian at Catherine ay may 3 R. Kasi di ba, Marian Rivera at Catherine Bernardo. Tadhana kaya talaga ito? Natagpuan na namin ang ikalawang Pilipinang Marimar. Bagay na bagay talaga si Catherine. Nakakaasar. Hanip na hanip. Masasabi kong obar na obar Catherine bilang Marimar. Kung sakasakaling Marimar ay gagawa ng remake, payag ba kayong ipasok sa eksena si Andrea Brillantes? Iba ang patok ng karisma ng Marimar sa Pilipino. Mas lalo na siguro kapag ang main role ay bibigay kay Queen Catherine Bernardo. Sinong mag-aakala na ang dating minahal na soap opera na Mara Clara sa ABS-CBN kung saan bida si Catherine, maging kapuso drama series na Marimar, ay sa kanya din pala ang landing. At syempre, sure na sure tayo na ang leading man ay walang iba kundi si Alden. Italia na original at Marian Rivera ay parehong may 2 anak. Sina Alden at Catherine, ilang supling kaya ang ilalagak? Ngunit aking lilinawin na ito'y aking pananaw, pangarap lamang at saloobin. Kung kayo ay ganun din, ay mag-comment na rin. Si Marian ang nagtampisaw sa dagat bilang Marimar noong 2007. Pangarap din naming habulin ni Alden Seryo sa dalampasigan si Catherine. At saka 'di ba, maraming alaga at mahilig sina Catherine at Alden sa mga aso. Doon na lang tayo kukuha ng gagamiting folgoso. Agree ba kayo? Kinainisan noon ang kontrabidang si Angelica Aldama Santibanez. Naisip niyo ba kung ang role na ito ay para kay Andrea Brillantes or kay Julia Montes? Posible na ngayon ang surprising plot twist gaya ng sa GMA na ang It's Showtime. Siguro ang mapasok si Daniel Padilla Supremo sa Marimar ay panghatak talaga sa primetime. Ikaw, ano ang nasa iyong mind?
Sana po ay nagustuhan ninyo mga sombreros ang ating tula, ang ating poem sa vlog na ito. And kung meron kayong comment or meron kayong mga suggestion, meron kayong opinion, meron kayong mga gustong sabihin mga sombreros sa overall na content ng ating vlog mga sombreros, ay comment nyo na po mga sombreros kung agree ba kayo na pwedeng ipasok si Daniel Padilla or si Andrea Brillantes or kung sino mang gusto nyong character or personalidad or artista mga sombreros or celebrity na pwedeng maging cast ng remake pa ng Marimar mga sombreros dito sa Pilipinas. Bali pangalawa, no, kaya yung title natin ay Ikalawang Marimar kasi nga yung una Mexican, talagang yung original yun na si Thalia, tapos si Marian Rivera of course ang primetime queen ng GMA, ang pinakaunang Pilipinang Marimar. Tapos yung magiging pangalawa, ito nga, ano, kung papalarin at kung didinggin ang kahilingan ng fans ay si Miss Catherine Bernardo mga sombreros. Yun po, at maraming salamat po, umakyat po ang ating subscribers. Thank you so much mga sombreros, and we pray and we continue to pray mga sombreros na pagpalain pa ang Kathleen kasi yung blessings na natatanggap nila parang kumaga pa umiikot ng blessings dito mga sombreros, no? Umiikot lang siya sa buhay nila, tapos sa buhay ng mga content creators, sa buhay ng mga fans na talagang enjoy at saka kinikilig din. At saka shout out din po mga sombreros sa mga senior citizen. Natutuwa po talaga ako kasi ang nanay ko po ay senior citizen na she's turning 65 this 2024, at sa awa ng Diyos po ay wala pa siyang maintenance. Malakas pa siya mga sombreros kasi puro gulay po kami dito. Mga payat nga lang kami mga sombreros. Kung nakita niyo po yung ibang vlogs namin na nagluluto kami, yun po ang nanay ko mga sombreros, si Mama Consuelo. Ayun, so masaya po kami nag-vlog mga sombreros, and thank you so much kasi siya po, binabasa ko yung mga comments ng mga subscribers sa ating mga senior, kahit yung mga nasa ibang bansa, ay talagang siya po ay talagang itinataas niya ang kanyang kamay sa langit para magpasalamat po sa Panginoon dahil sa mga nagko-comment, dahil din sa mga senior na alam mo yon na nag-view, nanonood, kasi malaking bagay po talaga ang views mga sombreros dito po sa paggawa ng content, kasi useless din, no, yung ibang contents natin ay medyo konti ang views, pero okay lang po, no. Ang mahalaga ay may development po, lalo na kapag cast din ang ating content mga sombreros. And maraming salamat po. May our powerful, ever-loving, omniscient, omnipotent, living God in heaven bless you. Sa lahat po ng nanonood, nagre-release po kami ng blessing dito mga sombreros. Now we pray and we hope na yung mga desire, yung mga plans natin ay maging God-centered mga sombreros. And thank you so much po. Pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya. I-cover po kayo ng banal na dugo ni Lord Jesus Christ mga sombreros. Maraming salamat po, and God bless you. See you sa next segment or sa next vlog mga sombreros. Bye-bye po Kathleen fans and kasombreros. Bye-bye.